sister. Welcome po kayo sa aking channel, ang Mom Flourish Channel. For today's video, pag-usapan po natin itong mga pangyayari kay ka-business, itong mga bago pumasok ang 2025 and itong ang pagpasok ng 2025. So, bago pa man pumasok ang 2025, no, napansin na natin na medyo maraming mga nagiging problema itong ka-business, no? Actually, wala namang problema kay naka-business mismo, kundi doon sa mga mahal niya sa buhay na nakapaligid sa kanya, yung tinutukoy kong mahal sa buhay, ano ba yan, nagkakandabulbul ako, ay ang mga kagwangs, no? O yung mga 3Ms, o ang mga M's na nakapaligid sa kanila, hindi na nga lang pala tatlo ang M's. Yung una dito ay yung sinasabi ko yung kay Vera, Lito at Vera. Before pa po ito, bago pa po pumasok ang 2025, yun nga, kay Lito at kay Vera na hindi natin alam na nagkaroon ng tampo si Vera. And, ayan, hanggang sa hindi na siya pumapasok. And then, of course, naayos naman din po yun. Siyempre, sa pamamagitan ni ka-business. No? Napag-usap-usap sila hanggang sa, ayun nga, nagkaroon na nga ng channel itong si Lito at si Vera. Pagkatapos noon, eto, tuwan-tuwa tayong lahat. Dahil, although sabihin natin buhatang nagbalik nga si Bong, okay naman siya, nag-church siya, lahat magandang nangyari. And eto na nga, merong isang chinky na talagang inireto at nagkasundo naman sila at sinagot na siya, di ba? No? To make the story short, sinagot siya ni Jinky. So, nakakatawa, di ba? Kaya lang, nadismaya tayo kasi siguro kinabukasan, gabi ko napanood yung kay Jinky na sinagot siya. Kinabukasan, yung vlog ni ka-business, nawawala si Bong. Bong, akala ko nga po, nagbibiro lang parang prank lang. Sabi ko, ano kaya yung inihanda, no, na nakatutuwang, eksena ni naka-business. Yung pala, talaga palang umalis at, ayun nga, may mga, alam mo naman si Bong, di ba? May mga tampo-tampo, meron siyang mga hindi nagustuhan. Kumbaga, nasanay na rin tayo. Kaya lang, medyo ibang, parang sabihin natin, may iba to kasi nga, may involved yung, na babae to kasi, although hindi ito yung first time na na-involve sa isang babae si Bong, di ba nangyari sa kanya din before. Kaya lang ito iba parang may effort talaga ang ka-business dito, ang buong ka-business dito, dahil, di ba sila yung diretsong nakikipag-usap kay Chinky, di ba? And, talaga tumutulong, suporta, no? Bagay, always naman na talaga nakasuporta ang ka-business sa kagwangs. So, yun na nga, hanggang sa mabuti na lang nitong mga huling kaya ko ba napanood yun? Basta napanooran ko na nakita si Bong. Kasi minsan yung mga vlog ng kagwak nakita si Bong, pero pag napanood ko dati pa Pero ito yung kay Intoy, nung si Intoy nakikipag-usap, nakita na si Bong. And talagang before pa na nakita siya ni Intoy, diba, napanood natin na talagang may pahiwatig, no, si Bong na gusto niyang makausap si Jinky. So, tingnan natin, bagamat hindi pa bumabalik si Bong kinaka-business, pero at least merong nagpakita na at may indikasyon na gusto makipag-usap ni Bong. So, ito nga, after nung kay Bong, nabalita naman natin, di ba, na parang bumabalik yung sakit ni Boknoy. Alam naman natin ang sitwasyon ni Boknoy, hindi pangkaraniwan ang sakit niya, 'di ba? Nakakatakot din 'yan. Stage 3 yan and cancer, 'di ba? So, medyo worried ang lahat. Mabuti na lang din at nitong huling vlog nito, no, lately, sinasabi naman ni Boknoy na okay na siya. Nakikita na naman natin siya na, di ba, na kasama na sa vlog ni ka-business. And si Intoy, at saka si Nika, hindi ko akalain na si Nika ay magkakaroon sila ng problemang gano'n, na umalis si Nika kasama pa si Kenzo. Siyempre, apektado si Intoy. At ang lahat ng mga problems na yan,
apektadong-apektado niyan si ka-business, 'di ba? Hindi lang, siyempre, hindi naman ipapakita yan sa, sa cam, pero alam natin na apektado. Isang kagwa nga lang nagkaroon ng problema, 'di ba? Talagang makikita natin na namomroblema si ka-business. Ito pa kaya sunod-sunod, 'di ba? May health problem, love life, buhay may asawa, tampo, 'di ba? Tampo sa kapwa kagwang o sa M. So, mabuti na lamang itong si ka-business ay kumbaga, malaking pinagkukunan ng pasensya, ng pangunawa, ng lahat-lahat na. So, kaya yan, unti-unti yung mga problema na yan, bagamat yung mga iba, hindi pa totally na lulutas. But at least, di ba, unti-unti, nagkakaroon ng kahit papaano magandang ibinubunga. But, to top it all, ang pinakamagandang blessing na napanood natin na dumating sa buhay ng ka-business ay yung pagkaka-dismiss ng inihaing reklamo ni Ginoong Arinat kina ka-business, 'di ba? So nakakatuwa 'yan. But yung gusto kong gusto kong bigyan talaga ng diin dito is yung way ng pagsasabi ni ka-business sa mga manonood na yun nga, winalang, kumbaga dinismiss na, yun lang kaso, yung way ng pagkakabalita niya eh. Diba, kapag kadalasan, o baka kung sa akin nangyari ito, no, pag meron kang gustong ibalita, ang magiging tono mo mapagmalaki ka eh. Diba? Parang may yabang ang dating, nagtatawanan, naghahalakhakan, masaya kayong masaya yung ibinabalita. Pero kaya naka-business hindi. Parang ang tingin ko malungkot pa sila eh. Kaya ang una akala ko nga hindi pabor sa kanila eh. Pero sa awa ng Diyos, dismiss. So, ang pinupunto ko nga is sila, mapagkumbaba pas nilang ibinabalita ang kanilang tagumpay. Parang ang dating pa sa akin, kaya ganun ang kanilang maitsura, ay nakikisimpatya pa rin sila kay Ginoong Aninat. Dahil, syempre nga naman, sa anuman labanan, may nagsasaya at mayroong nalulungkot, may nagtatagumpay at may nabibigo. Parang, oo, kami ay nagtagumpay, ikaw naman ay nabigo, ganyan. So, ganun yung basa ko sa kanila. Kaya, parang humahanga ako talaga. Kasi itong isinampang reklamo na ito ni Ginoong Aninat, talagang, aminado naman sila Sir and Miss and Ma'am ka-business, na talagang nagdulot sa kanila ito ng ligalig, ng bagabag. And lalo pa nga, ang mga taong yan, o ang pamilyang yan, ay hindi naman sanay sa mga ganyan na gulo-gulo, na issue-issue. Sila ay mga, mga peace-loving family yan eh. 'Di ba? Kahit nga 'di ba, nasaksihan naman natin na kahit na sila na yung inaagrabyado, kahit na sila na yung binabato ng kung ano-ano, ano lang yan. Sila pa yung nagpakumbaba, si ka-business pa hihingi ng sorry, 'di ba? So, parang ganyan. Nung ang napaiyak si Mrs. Ka-business, gusto niya sanang pigilan eh. Kaya lang syempre, si Mrs. Ka-business ay ma-emosyonal na tao yan eh. Sabi nga ni Sir Ka-business ba't umiiyak ka na naman, no? So, yun nga pala yung gusto kong bigyan ng punano. Pag naiiyak si Mrs. Ka-business, at saka, pagka yung nailalabas na emosyon niya, pinupuna na, ba't umiiyak? Siyempre po, mababa po yung, yung kalooban ni Mrs. Ka-business Malambot po yung puso niya. Hayaan po natin siyang umiyak, no? Na para tuloy na ko kay Miss Girl, parang pinipigilan niya, no? And yung iyak po na yun ni Mrs. Ka-business, tears of joy and happiness dahil, kumbaga, napakalaking bigat talaga sa kanila yung meron kang kinakaharap na ganyan. At ang mas masakit pa nga nito is alam mo na yung taong nagsampa sa'yo ng ganito o ng kaso o reklamo ay taong minahal mo. 'Di ba? So, sa kabila ng hahain ng reklamo ni
at ni Ginoong Aningat sa kanila ay pagpapakumbaba pa rin ang kanilang ginanti. At yung mga anak, di ba, nagsalita isa-isa, Papa Dins, Boss Dave, Budang, sinasabi ng mga bata na wala silang galit. At inaanyayahan pa nila si Ginoong Aningat na welcome siya sa kanilang bahay, sa kanilang tahanan. So, kahanga-hanga talaga. Kaya, huwag na tayong magtaka kung bakit ganyan ang napapala nila ka-business na nasa kanila ang panig ng tagumpay dahil nga sa kanilang ganyang pag-uugali. Kapakumbabaan, kababaang loob. So, ayan masaya po tayong lahat para kina ka-business. So, sana isa na lang, si Bong na lang. Sana Bong umayos na, sana bati-bati na, sana kung ano man ang problema, kung ano man ang tampo, mapag-usapan. And isa pa nga pala, si Damulag nawawala na naman. Sabagay si Damulag, ganyan naman yan, mawawala, no? And then babalik kapag naisipang bumalik. Kaya ang problema kay Damulag, hindi nagpapaalam. Text din, chat din pag may time. So with that, mga kalingap, mga ka-business, hanggang dito na lang po muna ang ating kwentuhan. Mag-ingat po tayong lahat and God bless.